Ayan, magandang umaga sa ating lahat. Ayan, patapos na uli ang Pebrero. Kamusta ang inyong February? Mapula? Maputla? O blue? Ayan. So, ngayon po ay sa pagtatapos po ng ating pong sa February ay atin din pong pag-uusapan ang isa sa biblical foundation at ito nga po ay ang mismong ang salita ng Panginoon. So, ang salita ng Panginoon ay ito pong hawak nating Biblia. Sino po sa inyo ang may dalang Biblia maliban sa application na nasa cellphone? Yung mga ganito, no? Bihira na tayo nagdadala ng Bible natin, ano? Bakit mas convenient yung nasa cellphone, no? Kasi andoon na lahat ng translations pwede mong i-download. Kumpara sa magdadala ka ng classic Bible na iba-ibang translation, ay kailangan mo magdala ng isang library para meron ka nito. But anyway, ang isa sa pundasyon na talagang sumusukat po sa pagiging matatag ng isang Kristiyano ay ang salita ng Diyos. Pero paano ba natin gagamitin ang salita ng Diyos? So, ang aking pong pamagat ng message today is yung mismong word ng Panginoon na it is written. Pag naisulat na, hindi na pwedeng burahin or hindi na pwedeng palitan kasi naisulat na eh. Yan. So, ang isang tanong natin ay ito na how are we going to use our Bible in times of temptation. Ngayon, balikan lang natin, ano ba ang teolohiya pagdating po sa Biblia? Sa pag-aaral po ng theology, na tinatawag na systematic theology, meron po tayong tinatawag na dinidiscuss po sa seminary, yung tinatawag na Scripture and Revelation. So, ang Scripture po ay kinukonsider na special revelation of God. Kasi meron po tayong tinatawag na general revelation. Ang general revelation, ito po ay nagpapahayag ang Diyos sa lahat ng nilikha na nakikita natin sa paligid natin. So everything na nakikita natin sa paligid natin is pointing to God. Pero ang tao kasi ay hindi niya ma-determine kaagad yun. No? Kaya ang nangyayari ay instead of pointing directly to God to worship, ang nawo-worship niya yung ginawa ng Diyos. Instead of the Creator, ang wino-worship, yung creation ng Panginoon ang nawo-worship niya kasi na-amaze sila. Dumating sa point ng pag-search ng tao ng kanyang paniniwala, maging ang puno ay sinasamba nila. Kasi mula doon sa maliit na buto, tapos biglang lalaki ng pagkalaki-laking puno, pwedeng bahayan, lagyan ng bahay, yung tree house. Hindi nila alam kung paano nangyayari yon. So, kaya instead of pointing to God na bakit lumalaki because God is orchestrating the growth, kaya lang ang nawo-worship nila yung puno. Ang araw ay sinamba din po, ang buwan ay sinamba din po ng tao. So ngayon, kailangan ng Panginoon na magdala ng tinatawag na special revelation. So first, kinamit niya po ang mga prophets. Directly, kinakausap ng Diyos sa mga prophet to talk to the people of God. And then hindi pa rin natupad yon. Sumulat pa ang mga prophets. Sinulat nila ang kanilang mga visions, sinulat ng kanilang mga prophecies. Si Moses ay isa sa mga tinuturing na propeta ng Israel. Sumulat sila at yun ang tinatawag na Old Testament. Pero hindi pa rin maabot ang tao. Kaya meron pang pinaka-special revelation, yung pagkakatawang tao ng Panginoong Jesus. The Word became flesh and dwelt among us. So ngayon, ang Panginoon ay nagturo din sa mga alagad. At ito ngayon ang nakasulat sa New Testament na natutunan at inaral ng mga alagad na itinuturo nila sa iglesia ng panahon na yon. So ang tanong, paano nila ginamit ang salita ng Diyos para tumatag sila sa kanilang pananampalataya? And more specifically, how are we going to use the Scripture in times of temptations? Sino rito ang hindi na natutukso? Pakitaas ang kamay.
Di ba nakakatuksong magtaas ng kamay? Walang makapagtaas ng kamay kasi alam naman natin lahat tayo is always prone to temptation. Pero pag dumating ang temptations, paano ba natin gagamitin ang Scripture? At ano ba ang nilalaman ng Scripture para ito ay maging effective? No? So pupuntahan muna natin si Pablo. Si Pablo ay mayroong batang pastor na mini-mentor. Ang pangalan niya ay Timoteo. So nagbigay siya ng mga instructions sa kanya. At isa sa mga instruction niya ay paano niya gagamitin ang Scripture. Kaya sinabi niya sa 2 Timothy, sa ikalawang letter, chapter 3, verse 16 and 17. Sino nakaka-memorize? Wala. Dapat nagme-memorize tayo ng Scripture. All Scripture is God's breath and is useful for teaching, for correcting, for rebuking, and training into righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped to do good works. Ayun yung purpose ng Scripture. So that every one of us is equipped to do good works. So yan, ngayon, kasama sa training ang pagharap sa temptation. Paano hinarap ng Panginoon ang temptation? Paano niya ginamit ang Scripture para i-counter yung temptation? Tayo manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na biyaya nyo sa amin kami malakas sa kabila po ng maraming kapaguran sa mga nagdaang araw, sa mga naramdamang pagkakasakit, kami po ay inyong pinagaling at kaya nga po kami ay narito at nagkakatipon. Inihingi ko po ang patnubay ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, lalo na sa inyong lingkod na nakatayo dito sa harap. Patuloy niyo po akong puspusin ang pagpapala upang ang bawat salitang bibigkasin ng iyong lingkod ay magmumula sa iyo at hindi sa makataong pag-iisip lamang. Hinihingi ko po ang patnubay ng Espiritu Santo na siyang nagpala at nagpuspos ng mga salitang aming pinag-aaralan upang sa gayon ay magdala ng katotohanan sapagkat ang Espiritu ay ang siyang magtuturo ng lahat ng katotohanan. Salamat po, Banal na Espiritu, sa pagpisan po ninyo sa amin sa umagang ito. Salamat po. Ito pa ang hidalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, how Jesus counter temptations? Makikita natin yan. No? Sa Luke chapter 4, mababasa natin, ang Panginoon ay dinala ng Spirit. Yun ang unang verse doon. Now, Jesus, full of Spirit, He was led by the Spirit in the wilderness. At nagkaroon po siya ng tinatawag na fasting for 40 days. Automatic, ano ang kailangan niya pag nag-fasting? Pagkain. Kaya may unang temptation na ginawa ang kaaway. Siya ay tinempt about food. Pero mapapansin natin sa verse 1, sabi rito, now Jesus, full. Ito po ay translation ng Amplified Bible, kaya meron siyang naka-insert, no? Ang ibig sabihin ng full of, perfect communication with the Holy Spirit, no? Returned from Jordan and was led by the Spirit in the wilderness. No, si Jesus Christ, andoon po na siya ay puspos ng Espiritu na bumalik sa Jordan, tapos dinala siya ng Espiritu sa ilang na lugar. Para magpa-fasting po siya doon. So for 40 days, nagpa-fast ang Panginoon. At dumating ang kaaway at tinukso siya. Ang unang temptation is, di ba ikay anak ng Diyos? Kayang-kaya mong gawing tinapay ang mga bato na yan. Tapos, ang sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay, kinote niya sa Deuteronomy chapter 6, kung di ako nagkakamali. Kinote niya, hindi lamang kayo ay pinakain, sabi, ang nakalagay sa Deuteronomy, kayo ay pinakain ng Diyos ng mana upang kayo ay patuloy na umasa sa Kanya. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. So, kinote ng Panginoon yun. No? In defense dito sa temptation number 1. The second temptation ay makikita natin, tinukso naman siya doon sa kanyang kadyosan. Di ba ikaw ay Diyos? Sabi niya, ganito, ganyan. Lumuhod ka at ganito. Sabi niya, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Mamaya makita natin kung saang verse kinuha ng Panginoon yon. Saan niya kinote. Lahat po yun ay sa Old Testament.
Now, ano meron, the secret, why Jesus ay patuloy na sa kabila ng tuloy-tuloy na temptation ng kaaway, ay nagtatagumpay, He is using the Word of God. No? So ano ba ang unang natin makikita? Makikita natin sa verse na binasa natin, no? This Word of God has spirit and is leading. Ang Panginoong Hesus, siya po ay pinuspos ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin, ang kapuspusan ng Espiritu Santo ang magbibigay sa atin. Kasi ang Panginoon, tandaan natin, ang Panginoong Hesukristo, siya po, lahat ng kanyang ginagawa ng mga ganito ay dahil siya po'y nagkakatawang tao. At sa kanyang pagkakatawang tao, pinagpapahintulot niya sa kapangyarihan ng Diyos na malimitahan ang kanyang kakayanan bilang Diyos. Naiintindihan niyo po ba? Inilalagay niya sa limit kasi that is part of obedience to the will of the Father. Hindi ibig sabihin na wala po siyang, hindi po ibig sabihin na wala siyang kapangyarihan, kailangan niya ang tulong ng Espiritu. Hindi po yun ang ibig sabihin. He is in the flesh. That's why He is acting just like as human like us. Na pinapakita niya ang isang magandang halimbawang susundan ng kanyang follower para magtagumpay ka sa mga tukso, kailangan nasa iyo ang kapuspusan ng Espiritu at pinangungunahan ka ng Espiritu. The same message last Sunday. Naalala nyo? Naalala nyo? No, He filled and led by the Spirit. So, dahil po doon, makikita natin, ang bawat salitang binibigkas ng Panginoong Hesus, malinaw para sa Kanya. Tandaan natin na ang Diablo gumagamit din ng salita ng Diyos. Dito sa passage na to. So, there is the Spirit, and the Spirit is leading. Kasi sabi doon, siya po ay pinuspos ng Espiritu at dinala sa wilderness. Ibig sabihin, andoon na po yung unang-unang lakas para ang Panginoon ay magtagumpay sa katawang tao. Tandaan natin, kasi sa theology, kapag nilagay natin doon sa konteksto at sa kaisipan na ganito, na siya ay ganyan, at tao lang siya, medyo magkakaroon tayo ng problema. Ang gusto ko lang pong linawin sa pagsusuri ng Biblia, sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, inilalagay niya ang sarili niya sa limitasyon. Na kung tutuusin, meron po siyang kakayanan katulad ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo. He just limit Himself to obey the will of the Father. Bakit? Kasi meron siyang isineset na example sa kanyang mga followers na dapat sundan. Tayo talaga prone to temptation. Ang Panginoon hindi. Kasi walang sinful nature sa Kanya. Kaya lang, bakit niya itinuturo ito? Para tayo mga follower niya ay susunod sa kanyang example. No, siya yung ating susundan. So, ano sabi rito? Unang temptation sa verse 12 sa NIV. Worship the Lord your God and serve Him only. Actually, tinetempt ang Panginoon. Nasaan na ba yun? Ay, Hebrew pala ang binasa natin, Tinetempo ang Panginoon na siya ay luhuran. Lumuhod siya doon sa Diablo. Pero ang sabi ng Panginoon, worship the Lord your God and serve Him only. Pansinin niyo yung word na, it is written. No? Ibig sabihin, hindi siya nagkukot ng sarili niyang words. It was in the Old Testament na kinukot niya. Ano ang ibig sabihin? Hindi niya alam yon? No. Ulitin ko po, gusto ko lang bigyan ng diin at i-emphasize that when Jesus speaking this word, He is nasa katawang tao siya. So, He allowed Himself to be limited as a man even though He is God. No? Dapat nating maintindihan yon. Bakit? Meron siyang tutuparing kalooban ng Diyos o kalooban ng Ama na kapag hindi ginawa ito sa kanyang pagiging tao, hindi makakaroon ng katuparan ng kaligtasan ng mga tao. So, nilimit niya. Kaya, gagamitin niya rin ang Word of God. Worship the Lord your God and serve Him only. Actually, ginamit yon sa Deuteronomy chapter 6,
verse 13. No? Yang sinabi niyan, it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Kinote niya po ang Deuteronomy chapter 6 verse 13, nang sabi po doon, fear the Lord your God, serve Him only, and take oaths in His name. Nung pinag-aaralan ko po, binabasa ko, parang ang layo ng mga sinasabi ng Diablo doon sa konteksto ng kino-quote ng Panginoon. Sabi ko, Lord, paano ko ba iintindihin to? Kasi yung Old Testament, pag tinignan ko yung konteksto, iba doon sa sinasabi ng Diablo. So, probably, that the devil really do not understand by quoting the scripture. Ang gusto ng Panginoon is go back to the context at makikita mo kung paano ang Diyos ay gumagalaw dito. So, ganon. Pinag-aralan ko po ito at medyo talagang parang nag-i-struggle yung isip ko doon sa pag-intindi. Now, another temptation ay, sabi doon, ang temptation kasi dito, teka, buksan ko yung Luke chapter 4 para makita natin. Ayan. Verse 4 ay sa tinapay. Ang verse 5, dinala ng Diablo sa isang mataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Ang sabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan, kadakilaan ng mga tao, ipagkakaloob ang lahat ng ito ipinagkaloob ang lahat na ito sa akin. Maaari kong ibigay kanino mang gusto ko kung ako'y sasambahin mo at magiging iyo na ang lahat ng ito. Ang ganda ng temptation niya, no? Lahat ng bagay na makikita mo, ibibigay ko sa iyo. I-worship mo lang ako. Ayan. Ang sagot ng Panginoon, sumagot si Jesus, nasusulat, it is written. No? Ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Kinote niya iyon sa Deuteronomy chapter 6 verse 16. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 16, do not put the Lord your God to the test as you did in Massa. Be sure to keep the commands of the Lord your God and the stipulation and decrees He has given you. Do what is right and good in the Lord's sight, so that it may go well with you, and you may go in and take every good land in the Lord. Tandaan ninyo ha, ang sabi rito, do what is right and good in the Lord's sight, that it may go well with you, and take over the good land in the Lord. Ayan, nakikita nyo ha, yung temptation. Tapos sabi niya, the Lord promised oath to your ancestors, trusting out all your enemies before you, as the Lord said. Nung tinitingnan ko po ito, yung test na sinasabi pala dito ni Moses ay doon po sa matatagpuan sa Exodus 17:7. No? Ayaw. Exodus 17:7, ang sabi, Moses named the place Massa. Ibig sabihin ay test. And Meribah, ibig sabihin arguing. Because the people of Israel argued with Moses and tested the Lord by saying, is the Lord here with us or not? Tapos, ito po ay doon sa Masa, dito po nila yung, ang sabi ng Diyos kay Moses, kausapin mo ang bato at magbubukal siya ng tubig kasi uhaw na sila. Tapos, ang nagrereklamo ang mga tao, sabi niya, kasama pa ba natin ang Diyos? Parang wala na eh. Hindi na tayo sinasamahan ng Diyos. Totoo bang siya ay Diyos? Yun ang test. Tapos ang ginawa niya, pinalo ni Moses yung bato, mabiyak, lumabas ang tubig. Dapat sinalitaan lang niya. Sa galit niya, pinalo. Sa inis niya sa mga Israelita, pinalo niya yung bato, pero bumukal pa rin ang tubig. Sana sinabi niya, okay, bato, maglabas ka ng tubig para mainom namin. Yun ang command ng Diyos. Doon yung test na sinasabi. Tinetest ng mga tao kung ano ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya dito, ginagamit na naman ng Diablo at ang gamit ay ibibigay ang lahat ng bagay sa kapangyarihan, no? Dahil ibinigay daw. At sabi doon, ang Diyos lang ang dapat mong sambahin. Pangalawa, do not put the Lord
you must not test the Lord your God. Why did Jesus quote Deuteronomy chapter 6? Pero ang sinasabi ng diablo ay iba. Ang sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan. No? Tama ba? Ay, dinala ng diablo sa taluktok. Ay, iba pala yung ano. So, mapapansin natin dito na paggamit ng Panginoon doon sa pagtetest sa Kanya, iniisip ko, paano kinukot ng Panginoon, paano niya dinadala sa konteksto yung kaaway. Kasi ang isip ng kaaway, ibinigay ang lahat sa Kanya. Nakuha nyo, meron siyang kapangyarihang i-dispose ang lahat ng bagay para ibigay, kunyari sa Panginoong Hesus, sasambahin lang niya. Tapos sasabi ng Panginoon, ang Diyos lamang ang iyong sasambahin. Pagkatapos, ang isang test pala dito, dinala ng diablo ang Panginoon sa mataas na lugar. Tapos, kinote niya ang Psalms 91. Ang sabi doon sa Psalms 91, sabi diyan, ayon sa nasusulat, ang kanyang mga anghel, sa kanyang mga anghel, ikay ipagtatagubilin at sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan. Nakalagay po yun. So, kinot ng diablo, sabi niya, tumalon ka sa bundok. Dahil nakasulat sa Biblia, sa Matandang Tipan, iingatan ka niya kahit nga ang talampakan mo hindi maaano. Ngayon, yun ang sinabi ng Panginoon, do not put the test your God. Do not put the test. Huwag mo raw subukin ng Panginoon. At sinubok na ng Israel ko ano ang ginawa nila sa Diyos. Binanggit yun ng Panginoon at kinot niya yung Deuteronomy. At sa pag-quote niya ng Deuteronomy, makikita natin doon, iba yung konteksto eh. Ang konteksto doon sa test of the Lord sa Masa ay nauuhaw ang bayang Israel, tapos naghihingi sila ng tubig, tapos ang utos ng Diyos kay Moses sa malaking bato, speak to the rock, and the rock will draw water. Parang maglalabas siya ng water. Pero ang test ng mga Israelita, kasama pa ba natin ng Diyos? Totoo bang siya'y makapangyarihan? Yun. So pag tiningnan mo, parang tinetest ng diablo, tingnan natin kung talagang ikaw ay ililigtas. O tingnan natin kung talagang ikaw ay Diyos. Kasi kung Diyos ka, hindi ka masasaktan. Ayan, di ba mga ganoon? So, paano ginamit ng Panginoon yun? Hindi din alam ng diablo. Tatandaan ninyo, ang diablo po walang alam sa salita ng Diyos. He do not know it. He just quoted it. Iba ang knowledge sa pag-quote. Minsan we are quoting quotations without even understanding its significance. Kasi hindi natin alam yung thought ng taong gumawa ng kino-quote natin. Hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin. Kaya minsan, pag magko-quote tayo, aralin natin mabuti bawat salita at papasok tayo sa kanyang kaisipan kasi baka ma-misinterpret natin ang kanyang sinasabi. So the devil, mapapansin natin, even Satan, tatanda natin, quoted scripture but has no understanding on it. Because there is no truth in him. He is the father of lies. Kaya yung paggamit niya ng salita ng Diyos ay hindi katotohanan, kundi para tuksohin ng Panginoon. At para pasinungalingan na ikaw nga ang anak ng Diyos. Di ba? Pero ang Panginoon, He's used the Scripture because He knew exactly what is the Scripture. Because in Him was truth. Nasa Kanyang katotohanan. Sa atin po, sa panahon natin ngayon, malinaw na only the Holy Spirit enable us to understand the truth of the Scripture. Sinabi yan ng Panginoon sa John chapter 16, verse 13. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. So sabi diyan, hindi daw magsasalita ang Espiritu sa kanyang sarili. Saan ang gagaling? Sa it is written.
doon sa nasulat na. Bakit? Naisulat na ito at kanya nang binigyan ng inspiration. Kaya siya ang maghahatid ng lahat ng katotohanan sa salita ng Diyos. So, walang Espiritu, walang Holy Spirit si Satan. Kaya hindi niya maiintindihan ang salita ng Diyos. He just quoted it. Kino-quote lang niya yon at ginagamit niya para i-tempt ang Panginoon, para i-deceive ang Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami nag-i-interpret ng Scripture. They are quoting the Scripture but not really interpreting it as they were led by the Holy Spirit. At marami na di-deceive, di ba? Marami na dadaya. Now, sabi ng salita the next question is ito. So, paano daw natin gagamitin ang salita ng Diyos sa temptation? First, dapat alamin natin kung tayo ay pinupuspos ng Espiritu. Tandaan po natin, no person will be filled by the Spirit without Christ in him. Tandaan po natin yan. Walang taong mapupuspos ng Espiritu Santo kung wala si Kristo sa kanyang buhay. Hindi po siya makararanas ng feeling of the Holy Spirit kung wala si Kristo sa kanyang buhay. Tandaan natin. Bakit? Sabi ng Panginoon, at ipagkakaloob sa inyo ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng anak. Kaya kung wala ang anak, wala din ang pagkakaloob ng Espiritu. So, kailangan puspos tayo ng Espiritu at pinangungunahan ng Espiritu Santo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Kaya pag tayo ay natutukso, alalahanin natin ang mga Bibliang na-memorize natin na may kinalaman sa temptation. Kaya lang, pag hindi natin memorize, maglista tayo. Gumawa ka ng mga listahan. Alam niyo, may mga Bible po tayo na may guide. Nakalagay dyan, sa panahon ng kapighatian, sa panahon ng ikay tinutukso, sa panahon na ikay nagagalak, sa panahon na ganito, ganyan. May mga basis po doon. Yung Bible ninyo, tingnan nyo po yun, isulat nyo sa isang papel o kaya picturean nyo sa inyong cellphone. Kapag dumating kayo natetempt, hanapin nyo, natetempt. Tapos may Bible kayo, nasa na ninyo, hanapin nyo sa Biblia and then reflect on it. Ask the Holy Spirit to illumine your minds for us you to understand what the Spirit is saying. At magtuturo ito sa atin ng mga katotohanan. So, what was there in our Bible that will help us to stand firm in our Christian walk? Ano meron ba sa Biblia natin upang tulungan tayo maging matatag sa ating paglakad bilang mananampalataya? Naniniwala ba tayo lahat dito sa Bible na yan ay salita ng Diyos? Baka meron pang hindi naniniwala, ay tapos na ang usapan. Bakit pa tayo na andito para hindi... Kasi ang Biblia po ay siya ang pinakahuling kapahayagang ibibigay ng Diyos sa tao. Kasama na rito ang pagpapahayag ng mga aral ng Panginoong Hesukristo. Wala nang iba pa. No? Yan na yung huli. At diyan na inilagay ng Diyos sa Biblia ang kanyang kalooban, ang kanyang kaisipan. Diyan na rin inilagay ng Panginoon kung paano ka magkakaroon ng kaligtasan, paano mo mapatatamo ang buhay na walang hanggan. Mababasa natin yan sa Biblia. So what was there in the Bible that will help us to stand firm in Christian work? Yung truth of Spirit leading, tatandaan natin. Ang sabi ng Hebrews 4:10, for everyone who enters God's rest also rests from their works just as God did from His. Nung tinitingnan ko po, yung konteksto ng chapter 4 ng Hebrews, he talks about the rest, yung sabat ng Israelita na dinala daw ni Josue ang bayang Israel sa sabat ng Diyos o kapahingahan ng Diyos. Ito po ay ang tinatawag niyang promised land. No, dinala. Pero bakit kailangan pagtibayin ng manunulat na to? Ano ba ibig sabihin ng rest of God?
Sabi niya, for everyone who enters God's rest also rest from their works. Ano yon? Titigil ka na sa trabaho, hindi ka na maglalaban ng damit, hindi ka na mamamalansya, hindi na magluluto. Yun ba ibig sabihin dyan? Di ba? Minsan, kailangan natin intindihin. Ang sinasabi po diyang rest ay yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11, verse 28, come unto me, all you are weary and burdens, and I will give you rest upon you. Learn from me. Tapos may kasunod, take my yoke. For my yoke is easy and my burden is light. Paano ka magre-rest kung meron ka nakakabit sa leeg mo na pamatok? So ano ibig sabihin dito ng manunulat? Once you enter God's rest, you will stop rest from your works. Bakit? Handa natin. Ang ibig sabihin po diyan, yung ating pagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos. Once you enter into God's righteousness, hindi ka na talaga magkukumahog para maging matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat ginawa ka ng matuwid ng Panginoon. Paano tayo papasok sa rest of God? Through Jesus Christ. Come unto me, and I will give you rest. Tandaan natin, mga kapatid. Kasi gusto kong intindihin yung kasunod na mga talata kasi dito po nanggaling yung word na ang word of God, ang scripture is sharper than any two double-edged sword. So gusto kong maintindihan natin yung rest na tinutukoy dito. Once you got into God's rest, ibig sabihin you enter into His kingdom. At ang isang tao pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And that rest, you will stop toiling for your own righteousness para maging matuwid ka sa paningin ng Diyos. Sapagkat once you enter into that rest, you will stop toiling for your righteousness because God will declare you righteous before Him. Justified before Him through Jesus Christ. Ano yung yoke na binabanggit ng Panginoon sa Matthew 11? For my yoke is easy and my burden is light. After resting. Alam niyo, minsan mabigat po pasanin kasi balikan ko, lagi ko sinasabi ang illustration na to, sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ang yoke po ay hindi isang katulad ng sa atin. Yan po ay parang letter M, nakaganon. At inilalagay po yan sa dalawang magkaparehong hayop. Hindi pwede na ilagay mo sa baka at saka sa kalabaw, magtatabi sila, isa ang mahihirapan sa kanila. Tama. Sino sa palagay nyo ang mahihirapan pag baka at kalabaw ang magka-equal doon sa yoke na yon? Ang kalabaw o ang baka? O ang baka o ang kalabaw? Ang baka mataas, mabilis lumakad. Ang kalabaw mababa, mabigat, mabagal lumakad. So hindi pareho talaga. Alam niyo bakit sinabi ng take my yoke upon you? Kasi ako ang magdadala ng iyong bigatin para habang kasama kita, ikay nagpapahinga. Hello? Yun po ang ibig sabihin, because I am bigger than you. The Lord God is bigger than us. So lahat ng bigat nasa Diyos. At walang hindi makakaya ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Take my yoke upon you. Now, ang salita ng Diyos ay nagtataglay ng buhay at ito ay patuloy na gumagawa. Sabi po ng 4:12, for the word of God is alive and active. Sharp. Actually, ito pong word na to, gusto kong maintindihan kasi ang konteksto is rest, sabat ng Israel. So ano kaya ang sinasabi ng manunulat na to na word of God,
relating to the rest. Tatandaan po natin, ulitin natin, yung Sabat na sinasabi po ng Biblia ay kapahingahan ng Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw. Nang ibig sabihin ba, God stopped working? If that is so, then wala na tayo sa mundong ito kung God is still working. He finished all what He needs to finish, and then He will continue to sustain what He has already finished. Hello? Natapos na yung lahat ng paglikha, pero hindi niya tinatapos yung mga pagsusustain ng kanyang nilikha. Tuloy-tuloy po rin ang pagkilos ng Diyos para isustain ang kanyang creation. Kaya tayo ay nakakapagpatuloy because God is sustaining us. So sabi niya, alive and active, sharper than any double-edged sword, it penetrates even to the dividing and soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered, laid before the eyes of Him whom we must give account. Dalawa ang word na ginamit po doon sa una. The Word of God is alive and active. Meron bang alive na hindi active? Buhay pero parang patay. Meron ba taong ganon? Yung walang kabuhay-buhay. Nagkakagulo na sa paligid, nakatingin lang siya sa direksyon. Parang ganon. Ngayon, bakit ganito ang pagkakagamit? No? Actually, sa sulat ni Pablo, sinabi po niya doon sa Ephesians chapter 6, tama ba ako Ephesians? Yung armor of the Spirit. Sabi niya, gamitin niyo ang salita ng Diyos bilang tabak na pangsalag sa lahat ng mga atak ng kaaway. At ang tabak na ito is sharper than any edged sword. Bakit alive and active? Kasi po, kapag tayo po ay gumagawa, sabi diyan, penetrates even the dividing of the soul and spirit. O, pupunta muna tayo sa isang theological trichotomy. Sa theology po kasi merong dichotomy at saka trichotomy pagdating sa anthropology o yung pinatawag na pag-aaral ng humanity. Sabi ng dichotomy, soul or spirit. Sabi ng trichotomy, soul and spirit, body, soul and spirit. Pero dito muna tayo sa sinasabi ng scripture, soul and spirit. Ang soul daw po, ito yung composition ng ating emotions, composition ng ating personality. Ating personalidad, emotion, mental, yan, lahat doon. At ang spirit, yun naman yung part natin is relating to God because it came from God, breath of God. Kaya tayong mga tao talagang naghahanap ng mga bagay na may kinalaman sa spiritualities. Because we are created that way. We created in the image of God and He breathed us. Kaya ang tao laging may connection sa spirituality. No? Walang tao, kahit atheist ka, hindi pwedeng sabihin hindi ka connected sa spirituality. The concept of God is not a concept of God because God in the beginning was there before the wisdom came. No? So penetrates the dividing of the soul. Ano ba ibig sabihin noon? It means illumination of our minds, paglilinaw ng ating isipan at inihihiwalay ang spirit ang issue ng mga puso. Ano ang madaling sundin ng tao? Ang isip o ang kanyang puso? Sino ang maraming issue? Ang isip ng tao o ang puso ng tao? Mas maraming issue ang heart, di ba? So the Word of God penetrates between this, yung gitna. Isa-separate yung dapat sa isip at yung dapat sa puso. Huwag paghaluin, huwag pagkrambulin. Minsan kailangan ka nang mag-isip, ibaba mo muna yung nararamdaman. Minsan kailangan mong damahin, ibaba mo ang iyong isipan. Naintindihan ba natin?
Doon pumapasok ang salita ng Diyos eh. Ilalagay tayo sa tamang kalalagayan, ano ang dapat pairalin, isip ba o puso? Ituturo ng Panginoon kung ano dapat mong gawin, isip ba o puso, sa isang pagkakataon. Sa pagpapatawad, isip ba o puso? Puso. Kasi ang puso ang ayaw magbigay ng pagpapatawad. Kahit gusto na ng isip mong patawarin mo siya, pero nararamdaman mo ang sakit. So, ihihiwalay mo siya. Ihihiwalay yan ng Diyos. Dapat, ganon, ibigay mo ang puso mo. Ganon ang salita ng Diyos, kaya masakit siya. Penetrating, nakakahiwa, inihiwalay ang pinaghihiwalay. Pangalawa, it judges the thoughts and the attitudes of the heart. Kailan ang puso nagkaroon ng pag-iisip? Alam niyo, nahirapan akong intindihin ito eh. Judges the thoughts and attitudes of the heart. Ano ba ang attitude of the heart? Sabi ng Bible, the heart is the most deceitful of all. Pinakamandarayang bahagi ng ating pagkatao, ang ating puso. So, ang salita ng Diyos papasok doon sa pinakamandarayang bahagi ng ating pagkatao at aalamin kung anong pinag-iisipan at pinagpaplanuhan ng pusong ito na maghahatid sa kanya ng kanyang pag-uugali o pagkilos. Sabi po rito, ang kasunod na makita natin, no? Ayan, judges the thoughts and the heart. And then, ito po yung nakita. Guide our minds over emotion. Change our heart over rationalization. The Word of God guides our mind over emotion. Yung binabanggit ko kanina. Ginagabayan tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa Psalms 119 verse 11, sino nakaka-memorize? Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Bakit sa heart? Hindi sa mind. No? So, guide our minds over emotion kasi ang mind po natin masyado ring strict. Minsan, sa pagiging rational natin, ayaw nating padama, ayaw nating magbigay ng puso. Naintindihan niyo ba ako? O masyado akong philosophical sa aking pag-preach. Naintindihan ba natin? Minsan, ang mind natin masyadong stricto para hindi magbigay ng kalooban o ng damdamin. Nakakatakot po yun eh. Yung wala ka ng pakiramdam, puro na lang isip. So ang salita ng Diyos, gagabayan tayo dun sa tamang kalalagayan ng pag-iisip para ang emotion din natin ay may lalagay din natin sa tamang kalalagayan. And change our heart over rationalization. Ang ibig po sabihin ng word na rationalization is a process when a person denies or distorts realities to reduce emotional discomfort. Ito naman sa heart naman ito, no? Yung dinidinay mo ang isang bagay para lang mabawasan ang sakit ng iyong kalooban. Nararanasan niyo ba yon? That you are denying ang isang totoo, ang isang katotohanan para mabawasan ang sakit ng nararamdaman. So, the Word of God penetrates in there. Pumapasok siya doon dahil siya nga po ay may kakayanan, dahil siya po ay inspired by the Spirit, ang Spirit ang nakakakilala ng ating kaibuturan, ng ating pagkatao, papasok siya doon at paghihiwalayin ang dapat ipaghiwalay. Susugatin ang dapat sugatin. Ganon, no? So, kung ating titingnan, mga kapatid, dalawa yung dapat nating maintindihan sa umagang ito. Paano natin gagamitin ang Word of God? Dapat puspos tayo ng Espiritu Santo. Pangalawa, ano ba ang ginagawa nito sa atin? Isineseparate ang dapat iseparate. Kung isip yan, isip. Kung puso yan, puso. Tapos, saka mo pagtatagpuin ang dalawa kapag nasettle mo ng pareho.
Di ba ganun din tayo pag nag-aayos ng mga bagay-bagay? Di ba, magtitiklop ka ng damit. Pag nagtiklop ba kayo ng damit, lahat magkakasama, pantalon, short, brief, mga puti, ganyan. Pag nagtutupi, di ba inihiwalay-hiwalay natin? Nakahiwalay ang panglakad sa pangbahay. Nakahiwalay ang dekolor sa puti. Nakahiwalay ang mga pantalon para pag kumuha ka, kasi pag magkakasama yan, magulo. Tama ba? Pag bunot mo ng pantalon, laglagan ng ibang mga damit, ay di tutupiin mo na naman. So, ganun yung Word of God eh. Inilalagay lahat into place. Medyo masakit kasi may parte dyan na kailangang alisin mo sa lugar na to na kinasanayan mo at ilipat mo sa kabila. Yung puso, ilipat mo sa mind. At yung mind, ililipat mo sa puso. Mahirap gawin. Pero yun ang ginagawa ng salita ng Diyos. Kaya it penetrates. Ngayon, ang tanong ay, ang aking conclusion, lagi natin tatandaan, ito. Sabi ni Apostle Paul, "You have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for the salvation through faith in Christ Jesus Christ." Yun yung sinasabi doon sa una, no? Na tayo po, ang salita ng Diyos ay, active, alive and active. Bakit? Sapagkat dito natin ipapaunawa na tayo, na mga anak kay Kristo, ay patuloy na dadalahin ng Diyos sa buhay na Kanyang ninanais para sa atin. No? So yan po ay sinabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 3, verse 15 hanggang 17. Sabi ni Paul sa conclusion, "All Scripture is God's breath and is useful for teaching, for rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good works." Nakikita natin ang word na God's breath. Inspired by God. Ibig sabihin, ang word na nakasulat sa Biblia natin, yan po ay kinasihan ng Diyos. Para maintindihan natin, para maunawaan natin, para magamit natin, kailangan po nating tanggapin ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, uulitin ko po, paulit-ulit, mangungulit ako. Hindi po tayo panananahanan ng Espiritu Santo kung wala tayong kaugnayan kay Kristo. At kung hindi tayo pinananahanan ng Espiritu Santo, our mind will not be illumined. Hindi maglilinaw ang isip natin sa salita ng Diyos. Hindi natin kayang i-separate sa buhay natin kung ano ang dapat ihiwalay sa ating pag-iisip at sa ating nararamdaman. Madalas, iiral na lang ang isa at tatakluban ang isa. Pag tayo naging too much emotional, ano ang nagiging bunga nito sa atin? Depression. At kapag na-depress ka na, hindi ka na mag-iisip ng kung ano-ano pa. Uupo ka na lang sa isang tabi, magmumukmok, hindi na maliligo, hindi nakakain. Nasaan ang isip mo? Buhay ka pa. May mga tao pa sa paligid mo. May Diyos na nagmamahal sa'yo. Yan ang sasabihin ng isipan natin. So you go to your mind. Jump over your emotion. Now, ano pa? Sabi ng Panginoon sa Psalms 119 verse 1 and 2 and verse 9, "Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep His testimonies, who seek with their whole heart, by guarding it according to your word." So ang conclusion, kapag ang isang tao ay pinamumuhay ang salita ng Diyos, ikay pinagpala.
Pero uulitin ko po, kung wala ang kapuspusan ng Espiritu, hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos at hindi natin maipapamumuhay ito. Kaya dapat po muna si Kristo ang paghariin natin sa ating puso because He is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. Alam nyo, sa creation, na ano ko po to, na tinig ko, when God created fish, He spoke to the water, and the water gave up fish. Let there be fishes. Magkaroon ka, sino kausap niya? Mga tubig. When God created animals, He spoke to the earth. Magkakaroon ka ng mga hayop na tatakbo. And when God created birds, He spoke to the sky. Let there be birds that flies. But when God created man, He spoke to Himself. He said, let us make man in our own image. Sa sarili niya nagsalita. At ang kausap niya ay ang Godhead, hindi angels. When God created man. Bakit? Para lumakad tayo sa kanyang mga salita. Dahil tayo ay nanggaling sa salita na pabalik sa Diyos. When God created us, He created to Himself. Ngayon mga kapatid, ay sabi rito, how can a young man keep his way pure? Oh, sino dito ang mga young man? Walang young man dito. Young woman, young ladies. Sabi diyan, by guarding it to your word. Paano daw maiingatan ng isang kabataan, gamitin ko na sa Tagalog, kabataan, na ang kanyang daan ay dalisay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Prinsipyong tandaan, for us to be able, prinsipyo sa buhay, for us to be able to withstand firmly in any temptation, we must be filled with the Holy Spirit, that He will give us with correct understanding of the word of truth. Always remember, all Scripture is given inspiration by God. Tandaan natin yon. Yan yung prinsipyo natin. Para tayo maging matatag sa mga tukso, kailangan nararanasan natin ng kapuspusan ng Espiritu Santo. At ang Espiritu ang magbibigay sa atin ng tamang pangunawa sa Kanyang mga salita. At lagi natin tatandaan, ang Espiritu ang nag-i-inspire sa salita ng Diyos. Pangalawang prinsipyo, for us to be able to withstand firmly in our walk in Christ-like way, we need the Word of God. We need the Bible that illuminates our minds in all truth, separating issues that are brought by our emotions. Yan yung principle. Para tayo makalakad ng matibay sa ating buhay Kristiyano, kailangan natin ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang maglilinaw ng ating kaisipan sa lahat ng katotohanan, ihihiwalay ang issues ng ating damdamin. Dahil madalas ang damdamin natin ang nagdidictate sa ating isipan. Hindi ang isipan ang nangungusap sa damdamin. Bakit daw nilagay ang utak na mas mataas sa puso? Para ginagamit muna bago ang puso. Bakit hindi sa talampakan? Kasi sobrang layo naman. Baka naging manhid na tao na. Wala nang pakiramdam. Puro na lang utak. Pag puro utak, hindi rin maganda. Pag puro puso, hindi maganda. Kailangan nagtatagpo sa gitna. At alam niya kung saan ang sa isip, alam niya kung saan ang sa puso. No? Alam niyo ba yon? Now, gusto ko pong itanong ito in our application. Kamusta ang Bible mo ngayon? Nababasa pa ba? Hindi po. So alam nyo na kung bakit tayo may Bible. Para tayo ay
turuan, i-rebuke, i-correct, i-train into righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped to do good works. So, ulitin ko ang tanong, kamusta ang Bible natin sa bahay? Huwag kayong magtataka kung may ipis sa langit. Dahil kinain niya ang inyong Bible. O kaya daga. Literal no, kinain. Hindi kasi nagagalaw Baka nung binili nyo, 2010 pa binili. Hanggang ngayon, bagong-bago pa. Hindi pa nabubuklat. Nagdidikit-dikit na. Ay, meron naman cellphone Hindi. Mas maganda po basahin din natin yan. Pangalawa, paano mo hinaharap ang mga issue mo sa buhay, pati na ang mga tuksong dumarating sa'yo? Are we using the scripture in our issues of life? Or humahanap tayo ng ibang inspirational libro, inspirational na mga talks? Marami po niyan sa YouTube. Maghanap kayo ng mga inspirational speakers, ang gagaling nila. Pero hitting only the emotions. Not hitting the truth of what the Lord is really saying to us. At hindi ka babad sa Word of God, bakit? Ano kaya ang dahilan? Paano ka mag-stand firm yan? So no wonder kaya bakit tayo madaling bumagsak, madali tayo matukso, madali tayo sumuko, dahil hindi tayo founded sa salita ng Diyos. So in application, number 1, puntahan niyo si Bible sa bahay. Kamusta ka na, Bible? Sorry hindi na kita nakakamusta. Ngayon, kakamustahin na kita. Buklatin, basahin. Paano mo haharapin ang issue? Consult the Bible again. Consult the Word of God. Ulitin ko, may mga Bible po, may nakalagay sa likod kung saan matatagpuan ang mga issues of life. Tapos mag-pray kayo, Lord, kayo po yung Spirito, kayo po yung mangusap sa akin, ito po yung Word of God na binibigay sa ito. Ayan, saan nahanapin sa Biblia? Saan nahanapin sa Biblia? Kung kapag nais mo'y may kapanatagan ng loob, John 14, Romans 8. Yun, nakalagay doon. Basahin nyo. Ano masasabi sa John 14? In my Father's house have many mansions. I will go there and prepare a place for you. When it is ready, I will go back and take you there. Di ba comfort yon? Na meron pala tayong pupuntahan talaga. So, meron bang mga ganito Bible nyo? Yan. Di ba? Hanapin. Kamustahin si Biblia. Kapag kayo may mga issues of life, buksan ang Bible. Bakit ka hindi babad sa Word? Busy. Okay, busy. Pastor, busy ako, dami kong ginagawa. Tama. Ilang oras meron sa isang araw? 24. Hindi naman tayo mga Hudyo. Sa mga Hudyo, 6 lang yan Tama ba? 6, tama. 8 pala. So sa mga Hudyo, ganon. Sa atin, 24. 8 hours, magtatrabaho ka. Sino nagtatrabaho dito ng 8 hours o mahigit hanggang 12? Hanggang 11, 12, 10. Yan. So 12. So may another 12 hours. Saan pupunta yon? Magbibiyahe ka. Na-travel. Tama. Sa kakain, matutulog. Sa pagbibiyahe ba, hindi ka pwede makapagbuklat ng Bible? Pwede. Kasi wala ka namang ginagawa, nakaupo ka lang sa bus. O di pwede mo nang basahin siya. Kasi pag sa bahay po kayo magbabasa, alam nyo, ako, sumasara ang mata ko. Sino nakaka-relate? Pag nagbabasa ako, lumalabo ang mata ko, tapos pinaghehele ako, mamaya nakapikit na. May sabihin ni Pastora, pa. Kasi pagod. Doon kayo
bigay ng time ng pagbabasa doon sa active ang inyong isipan. Huwag sa panahon na pagod na kayo. Kailan active? Tanghali. Hindi rin nakakaantok yun. Basta kayo na bahala mag-isip, no? Basta ang importante, mababasa natin ang scripture. Yun po yung prinsipyo. Huwag natin alisin. No? So, kapag binabasa natin, ano magiging bunga sa atin? A tree planted by the streams of waters, which yields its fruit in season, and the leaves does not wither. Doon inihahalin tulad. Doon din inihahalin tulad sa nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ang mga nagsasagawa ng salita ng Diyos. Kaya ang challenge, magbabasa tayo ng Bible, no? At pag-aaralan ito. Mamaya po sa ating groupings, ito ang tanong. Ibahagi ang iyong journey sa iyong walk with the Bible. Ipaliwanag bakit mahalaga para sa iyo ang pagbabasa at mag-aral ng Biblia. Andito po yan sa atin. No? Wala na. Wala na. Okay, so tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil ibinigay niyo sa amin ang iyong salita. Para kami po ay turuan, gabayan, patnubayan. Tunay nga po na mismo ang manunulat ng awit ang nagsabing, Your word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Ang salita mo niyo katulad ng pagkain na nagbibigay ng lakas sa aming katawan, ay siya rin nagbibigay ng lakas sa aming espiritu. Ang salita ninyo ay katulad ng tubig na pumapawi ng aming pagkauhaw. Ang salita po ninyo ay isang tabak na sumusugat at pinaghihiwalay ang aming nilalaman ng aming isipan at ang aming nararamdaman. Panginoong Diyos, ang dalangin ko po, tulungan niyo po kami na magampanan po namin, magawa po namin na ang iyong salita ay patuloy naming tunghayan sapagkat dito po kayo nangungusap sa amin. Dito niyo ipinapakita kung ano ang iyong kagustuhan at ang iyong kalooban. Mangyari po ito, Panginoon, sapagkat ito ang naisin po ninyo sa amin. Kaya po, O Diyos, kami ay nagpapasalamat sapagkat meron kaming Biblia. Hindi po ipinagbabawal sa aming bansa ang basahin ito. At lalong hindi ipinagbabawal sa iglesyang ito ang magbasa ng Biblia. Sa halip, ang aking dalangin, sa tulong ng Espiritu, ma-encourage po kami na makapagbasa po nito at mapag-aralan nito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, po aking dalangin. Amen.